College memories are always special. It makes us do weird things. Sometimes we laugh remembering the days we cried, and we cry remembering the days we laughed. So hi Bernice, my name is Abigail Lamparino. I'm a graduating student of Don Mariano Marcos Memorial State University, Midlothian Campus. I'm taking the Bachelor of Arts in English Language. So yeah, and welcome to my docu-film, which I am going to show you my college life with college friends. So, yung college life ko, well, naging roller coaster siya for me. Kasi may mga nangyaring di maganda, may mga na-experience akong, well, masabi mo nga talaga hindi siya maganda, na sana hindi na-experience ng iba. Pero nagkaroon din naman ng kapatawaran, friendship, I make friends, nakakilala ako ng iba't ibang mga kaibigan, mga naging nanay-nanayan ko, nagkaroon ako ng mga anak-anakan. So, yeah, masabi ko naman, okay ang naging college life ko, in-enjoy ko lang to. Pero yun nga, way back first year ako. Okay, ito rin. Alam na ba kasi ko yung nilagay ko ako yung first year to second year namin. Well, para sa akin, hindi naging okay ang first year to second year experience ko. Naging okay siya nung una. Masaya kami. Yun, kakilala. Then, hanggang sa meron ng mga screenshots. May nagsend sa akin ng screenshot. May nasasabi sa akin yung iba, ganito, ganyan. Pero, ngayon, na-realize ko, deserve ko naman pala yung mga sinasabi nila sa akin dati na ganito ako, ganyan ako. Kasi, yun nga, nag-update ako ng mga subjects, tapos, hindi ko tinanggap yung pagiging secretary sa classroom namin. Pagkos, mas tinanggap ko yung pagiging secretary ng MSBO dati. Pero umalis din ako doon nung nabasa ko yung mga screenshot na mga nasabi sa akin. Tapos kapag may pakialam ako like may care ako doon sa kaklase ko. Hindi ko alam, may nasabi na rin pala sa akin na nabasa ko yung notes sa screenshot. And yeah, nagbibigay siya sa akin ng depression. Like, oh shit, gusto ko mag-stop. Promise, gusto ko na mag-stop. Next year na lang ako, ganito, ganyan. Pero napag-isip-isip ko, college na. Ngayon pa ba ako susuko? Parang hindi ko naman yung naramdaman nung elementary ako, nung high school ako. Naramdaman ko naman na mabulit nung mga ganun, mga screenshot, mga gamit-gamit sa mga ano. So, yeah. Pero, yun nga, na-realize ko, deserve ko naman talaga kasi ang cringe. Yun. Pero, hindi naman ako nagsisisi na ginawa ko yung mga yun for them. Pero, hindi ako nagsisisi. So, sorry guys, hindi ako nagsisisi na nag-update ako sa inyo. Naging caring ako, hindi ako nagsisi doon guys. I'm sorry. Then, second year, nagkapatawaran, ganon, okay na. Kopyahan. So, thank you sa mga nakakopya, sa mga nagpakopya sa akin, lalong-lalo na sa math. Thank you guys, kasi dahil sa inyo, graduate ako ngayon. Thank you. Kasi hindi talaga ako magaling sa math, talos nakopya ako. Yeah. Pero, hindi naman po lahat kinukopya ko, tanong po kayo over sa akin. Nagsasariling sikap pa rin naman po ako. Then, third year, ito nag-face-to-face na, gano'n, ganyan. So, dito ko mas nakilala yung mga kaibigan ko. Dito ko nakilala si Riel, na which is
first year pa lang naman kaibigan ko na si Uriel. And hindi siya kasati doon sa mga dating past experience na yan. Siya yung mas naging best friend ko talaga. Siya yung unang-una ko nakilala, siya yung unang ko naka-close, nakasabay kumain, yeah, siya. Tapos si Aldwin, gano'n. Kaso dati kasi may mga sarili-sarili kami, may mga sarili-sarili mundo pa na. Yeah, sarili-sarili mundo pa rin naman hanggang ngayon. Pero yun nga, si Uriel talaga yung pinaka first na best friend ko. At naging kaibigan ko talaga na malapit sa akin. Then, third year, second sem, or nakilala ko si Angel. Diyan namin nakilala si Angel, nakilala namin ni Uriel. Kasama niya nun si Jimmy, nakilala din namin niya siya. So, kaming apat, until now, matatag kami guys. Yun, nagkaroon kami ng misunderstanding, may away, meron hindi kami nagpapansinan, meron kasing masungit, merong OA, may sensitive ako. OA din naman ako. Yung, ako kasi ayoko na pagsabihin ako. Sorry po. Pero yeah. Then, minsan, yun nga, hindi pagkakaunawaan. Pero, lahat yun na namin, which is very good. Kasi kahit akala ko dati nag-away kami ng fourth year, hindi na kami magkaka-okay dahil sa mga iba kong kaibigan. Pero, naging okay kami. Then, nakamit pa kami ng ibang friends. Yan na sila Ravi, si Ariel, mga third year sila. Kinden, sila Seshi, yan, yung mga yan, sila Mark Angelo, which is naging kasama ko din pala si Mark Angelo Soriano. Siya yung naging kasama ko sa mga poetry. Naging kalaban ko sa mga poetry. Sa iba lang, kasi daw sumasali talaga. And then, nung third year ako, nabuto na ako sumali sa mga SBO. Sali ako dito. Bash nyo ako. Sabihin nyo, piling ako, dilulo ako. I don't care. Basta ako, sasali ako. And yun, dahil sa wala akong kalaban, nanalo ako. Wala akong kalaban. Wala kaming kalaban ni Jervaynon. So, nanalo ako. Thank you po. Thank you sa mga nag-vote sa akin. Babi ako sa inyo next time, guys. Yun. Naging masaya kasi nagkaroon na naman ako ng naging nagkaroon ako ng mga yun. Nagkaroon talaga ako ng mga ibating friends. Sila Kuya Giancarlo, yan, sila Jervy, mga Bolsay, ibang Bolsay, yung iba psychology, yan, nakilala ko sila. Then, nag-work din ako as as a library assistant sa main library, which is doon ko naman mas naging ka-close si Jads at saka si Mark, halos buong library farm naging ka-close ko doon kasi they're so kind. Ang babait nila, nilibre nila ako. And mas nakilala ko ang library, paano ang work ng library. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Nag-work ako doon 4 hours, 25 per hour, I think 25 per hour or 25 per day, nakalimutan ko na, pero I think 25 per hour for 4 hours. Ayun. Then, doon ko naman nakilala si Ruben, si Ian Anthony, yun, mga naging kawet ko sila. Then, hanggang sa naging Friends of the Library President ako, na yun, by idea of Ma'am Rubilin Nara. So, thank you talaga mo kasi siya talaga yung naniwala sa akin nung sinuportahan niya ako. Like, sabi niya, kaya mo yun? Bakit hindi? Kaya ng iba. Ba't di mo kakayanin, right? So, ayun, naghanap ako nun ng mga
ako ng mga officers. Talagang, shit, makakakuha ba ako ng mga officers? Hindi ko kilala. Na famous. Yun. Nakuha ko sila Russell, sila Ate Gia. Yun. Kaso, hindi sila pwede lang kasi tatakbo sila bilang Supreme Governor, SBO, yung pinakamataas. So, yun, naghanap ulit ako ng iba. Luckily, nakahanap ako by recommendations nila. Yun. So, hanggang sa mag-4th year kami, thesis, mas nag-focus na ako sa thesis. Ay, hindi ako nag-focus kasi mabigit lang ako. Pero yun nga, thesis, nagkaroon na lang thesis. Kami pa rin. Ako, si Angel, si Ariel, si Jimmy, si Julie. So, 5 kami. Nagkaroon pa rin kami ng misunderstanding. So, akala kasi ng iba, chill-chill lang kami. Akala ng iba, hindi kami nag-away. Malalaman mo lang talaga nag-away kami kapag magkakalayo kami. Like, hindi kami papansinan. Kasi talagang alam ng lahat na kami yung pinakamaingay sa klase. Then, yun, nagkaroon kami ng Indonesian friends na first sem na 4th year. Yeah. Doon ko na nakilala ang mga Indonesian friends, which is si Richard, si yung isa, sila Ben, nakilala ko sila through sa kanila Richard. Sa kanila ako nakilala si Vera, si Bebe ko, si Bebe Vera, I miss you daughter, and sila Ben, sila Pilia, Maria, si Charis, sila IC teachers. 1 month lang sila dito nun. Tapos si Richard, si Vera, tapos yung isa pa is 1 sem sila dito. Kaya talagang naging mas ka-close ko sila. And yun, mas nakilala ko sila dun. Then, December 20, bumalik na sila ng Indonesia. Hindi, joke lang. So, kaya na, gusto ko talaga mag-ipon para makapunta na ako dun. Kahit graduate pa lang ako. Hindi pa sure. Pero, I'm gonna make my imagination into reality talaga to go there. Well, yan yung promise ko sa kanila, yan din yung promise ko sa sarili ko. So, sa teachers naman, well, lahat sila mabait, pero merong mga stricto, mababel, alam ko ikaw yun. Si Ma'am Dami din, hindi siya stricto. Okay siya, okay. Nagpapalaro siya, laro sa Korean, which is hirap ako sa Korean. Tataka nga ako ba't ako nakaligtas sa Korean eh. Pati kay Sir Josh, akala ko magiging back subject ko si Sir Josh, pero nakapasa ako. So, thank you po. Oh, no, hindi ko na ibabalik yung nakaraan. Pero, yung Ma'am Mabel, Ma'am Elizabeth, my favorite teacher. Ewan ko, sa akin, iba yung bayra. Then, binigyan niya pa ako ng mga clothes. So, at saka mga shoes. Yung high heels na ginagamit ko sa content ko is from sa kanya. So, thank you Ma'am Mabel, si Ma'am Rina, si Hindi namin siya naging professor, pero thank you din kay Dean. Sila pa ba kay teacher ko, Sir Christian, sila Sir Hopalar. Dami namin naging teacher, pero sorry po. So, yun. Okay na okay sila for me, and ang mamimiss ko talaga ng sobra sa na-teacher ko is Mabuting. Yeah, kasi inasar ako ng Mabuting lagi. Nasar niya ako palagi. Hindi, joke lang. And Ma'am Mabel, sana i-keep mo forever yung nangyari sa kotse. Sorry.
secret lang natin yun. Baka patayin ako ng mga fan girls nung isa kapag nalaman nila ginawa ko yun. So, yun lang po. And thank you so much po, teachers. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako gagraduate. Kung hindi dahil sa inyo, first year pa lang sumuko na ako. May mga teachers kasi ako nakausap dati na pinagsabihan ako, yes, si ang boses, siya, naging sandalan ko siya dati nung nangyari yun no first year. Si Sir Dumo, pati siya, mabait si Sir Dumo. Akala ko hindi niya natatanggapin yung narrative ko, pero tinanggap niya. Tapos 93 pa ako. Thank you, sir. Thank you po talaga. Kahit wala akong gift sa inyo. Wala akong gift sa mga professors ko. Pero, babawi talaga ako sa kanila. Kaya pangako ko yun sa sarili ko. And, ayun, wala akong masabi sa mga teachers ng CAS, ng Baay. They are so good. And, talaga yung mamimiss ko, mga teachers. Kasi maalala ko lahat ng sinasabi niya sa akin. Hindi, joke lang. Thank you po. Habang tumatagal, mas nakilala ko yung mga klase ko. Yun, mas nakilala namin ng bawat isa. Yung positive and negative sides ng bawat isa. Doon, kilala namin. Naging okay kami kapag may event. Kala mo kung hindi nag-aaway, kala mo kung walang mga problema kapag may event, sama-sama kami. Ayun, may nagtatawanan, may nagkakantahan, katulad ng cast night, kantaan kami, magkakasama kami. Yun, mamimiss ko talaga yun sa kanila din. Yung, nung sa Kudal, yun, yung may sayawan, yung happy-happy sa gabi, nag-stargazing, nagkwentuhan with the third year. Shit, asaya talaga nun. Tapos, kapag may trip kami sa GC talaga, kapag trip ng bawat isang mag-usap talagang lahat kami doon, magkakaroon kami ng communication na parang walang nangyayari sa amin. Like, parang walang bad na nakaraan. Parang hindi kami nagkaroon dati ng misunderstanding. Yun din naman talaga yung gusto ko. Lalo na yung CAS Foundation. Yun. Yung mga palaro, sumali kami. Yun talaga yung mamimiss ko sa mga kaklase ko. Kasi kahit na may mga nangyari sa amin hindi maganda, oo, meron talaga. Meron. At alam ko naman na, alam nila yun. Meron, may naka-experience man ng ganito, ng ganyan. May nagawa man si ganito kay ganyan. Ganun. Pati sila, nagkaroon din sila ng misunderstanding. Hindi lang sa akin, kundi pati sa iba nagkaroon sila. Pero still, kapag talagang may program, may event, ayun, magtutulungan talaga kami. So, guys, sorry. Well, deserve ko naman talaga yun, pero sorry pa rin. Kasi, alam ko may mali ako. Pero sorry sa mga nasungitan ko dyan. Sorry sa mga di ko natutulungan. Sorry sa mga favor na di ko nagawa. Sorry kung minsan OA talaga ako. Sorry kung napakadaldal ko. Sorry sa mga drunk chats ko. Sorry. Then, pero may miss ko talaga kayo. Dati dati oo. Hindi naman sa hate. Pero may sama ako ng loob sa mga kaklase ko. Lalo na ng first year. Pero na-realize ko, hindi ako magiging ganito. Hindi ko makakaya yung mga mean comments. Hindi ako matututo sa mga yun kung di rin naman nangyari yan. Hindi ako hindi ako katulad dati na pasok dito, mag-i-stay siya sa utak ko.
natuto ako sa pasok dito, labas dito, kapag negative. Pero kapag good, syempre. So, yun, hindi ako nagsisisi na naging classmate ko kayo. Saya, sir. Grateful ako kayo naging kaklase ko. Kahit na may times na kapag nag-chat ako sa GC, wala ko sumasagot. Sinising lang ako, walang pumapansin. Kapag merong times na need ko ng help lang, nag-help sa akin. Yung ganun. Katulad itong meron ako ng t-shirt. Buti na lang mabait si Jessie. Pero di ko naniningan dahil yung iba alam ko rin naman. So, yun. Sana in the future maging successful tayong lahat. Sorry talaga guys. Alam ko hindi ako naging mabuti. Alam ko naman yun. Hindi naman talaga ako naging mabuting kaklase. Ang OA ko walang sense yung mga pinagsasabi ko minsan ang ingay-ingay ko. Palagi pa ako din. Pero napakasaya ko talaga na kayo naging kaklase ko. So, very thankful ako na naging kaklase ko kayo. At, yeah, past is past, present is present, yung future, di pa natin alam. Malay natin, di ba? After 5 years or 10 years, magkita-kita ulit tayo din. Lahat tayo successful na. Well, manifesting on that. So, para sa mga kaklase ko, hindi ko man pinapakita na may pakialam ako sa inyo, na may care ako sa inyo, na sinusuportahan ko kayo, na mahal ko kayo, pero mahal ko talaga kayo guys. And dito lang ako palagi to support you. Andito lang ako kapag kailangan nyo ng favor. Alam nyo na yan. Dito lang ako. Hindi man ako makapagbigay financially, pero susubukan ko makakaya ko. And yeah, first year din ako. Ito pa, mayroon akong isang napakagandang experience din ng first year. First year ako, meron itong isang guy. Hindi dulo ko talaga siya kasi matalino siya, mabait. Yung daming alam. Tapos, nanalo siya sa mga competitions, nakikita ko. Then, part din siya dati ng Hemlock Boys. Tapos nakita ko sa Facebook page ng CAS na Dean's Lister siya. So, sabi ko, nung first sem, sabi ko, this sem, makikita nila yung pangalan ko at pangalan niya. Nasa isang post bilang Dean's Lister, sabi ko. Kaya, yun, ginawa ko lahat. Yung umaga ko ay gabi ko, yung gabi ay umaga ko. Kaka-send pa lang ng module, ginagawa ko na. Ayun, talagang ginawa ko lahat para lang maging DL, para sa kanya, para lang matulad ko siya. Tapos nag-audition din ako sa Hemlock Boys bilang writer nila, pero hindi ako pinagad. 2 beses ata, first year and second year ako nag-audition ng Hemlock Boys, pero hindi talaga ako pinagad. So, Hemlock Boys is not for me po talaga. Tapos, ayun, naging idol ko talaga yung tao yun sa lahat. Dati nung first year ako. Pero nung first year lang ayun. So, sa inyo po, thank you kasi sa mga motivations ko sa akin dati na if you want to achieve something, then do something to achieve it. So,
yung motivation message niyo talagang hanggang ngayon ginagawa ko. Talagang sinasaulo ko yun. Kasi totoo naman, kung gusto mong isang bagay, gawin mo yung isang bagay para makuha yung bagay na yun. Diba? So, alam mo na po kung sino ka. Basta thank you po sa inyo. Dahil yun, naging inspirasyon ko kayo, motivation ko kayo nung college, nung nagsisimula po na kami sa college. Dahil napakatalino nyo naman nga talaga. Wala din naman akong masasabi. Kaya nga po graduate itong si ng Summa or Magna. Basta nandoon sa dalawang ngayon. So, thank you po. So, while studying in college, nag-work din ako na nung third year. Nung third year ako, nag-work ako sa tito ko sa RQM Food Hub. Well, laki rin yung pasasalamat ko dun sa work na yun kasi hindi rin naman dahil doon, hindi rin naman ako makakapag, wala akong bago, hindi ako magpupunta dito. So, very thankful din ako doon. Then, hanggang sa umalis ako doon kasi hindi talaga ako nakafocus doon sa school ko. Like, nag-exam ako walang review. Matatapos yung work ko kasi ng 5 p.m. until 11 or 10, ganun. Tapos, yun, wala na akong time mag-review, wala na akong time sumagot, wala na akong time magbasa. Kasi nga, yun, pagod na ako, puyat na ako. Kaya yun. Then, hanggang sa matapos yung isang semester na yun, nag-stop na ako sa pag-work doon. So, nung nagkaroon na ng face-to-face, pinagawa ko yung bike ko. Kaya nung third year, naging siklista ako pupunta sa school. Until now, yeah, yung bike ko talaga, yung laki talaga ng tipid ko sa bike ko kasi 30 pesos papunta plus jeep 40, then pauwi na naman nakaka 70 a day. Pero dahil sa bike ko, nakakatipid ako ng 70 pesos a day. Dahil doon, kaya yung 70 pesos na yun na yung pinangbabaan ko, pinangkakain ko, pinangbibili ko ng mga kailangan. Yun. So, hindi din dahil talaga sa bike ko, kahit nasira-sira na yung bike ko, may tumutulog na, meron ng yung fork ko. Yung fork ko, baka naman po may mag-sponsor ng fork dyan. Baka naman po may mag-sponsor ng fork dyan, kahit second hand lang o. Kasi pasuko na yung fork ko. Nakaawa ako sa bike ko, pero once na nag-work na ako, alam kong deserve ng bike ko ang matinding blow up. Kaya pag-iipunan ko talaga yung bike ko. Pero para maidala ko din siya sa mga nais kong puntahan. Kasi dahil sa bike ko, nakapunta ako ng Mantigan, nakauwi ako dati sa Pangasinan. Dahil sa bike ko, nakaka-tour ako kung saan ko gustong mag-tour, magpunta ng 50 lang ang dala, 20 lang, ganito lang yung budget ko. So, very thankful ako sa bike ko. And yeah. So, thank you for watching. And this is my college life experience. Again, my name is Abigail Ann Corino. And graduate na ako sa June 25 kasama ang aking 18 classmates. So, yeah.